Inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Nauna niyang inanunsyo sa social media ng kanyang anak na si Axel at sinabing dinukot daw ang kanyang ama. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hinuli ng Immigration Police ang kanyang kliyente sa tinutuluyan niya bandang alas 8 kagabi oras doon. Kasama ring hinuli ang kanyang legal counsel sa Timor-Leste na si Dr. Joao Serra. Kasalukuyan daw silang nasa kustudiya ng Ministry of the Interior. Ayon kay Topacio, walang isinilbi o ipinakitang arrest warrant ang mga otoridad para ipaliwanag ang sanhi ng kanilang detention. Kabilang naman sa mga ipinost ng anak ni Teves sa social media ang panawagan ng arestuhin. We are held against our will. They are not letting me go. Ayon naman sa Department of Justice ng Pilipinas, hinihintay pa nila ang susunod na hakbang ng Timor-Leste kung ipade-deport si Teves bilang isang undocumented foreigner o kung i-extradite siya kasunod ng kanilang application. Wala pa rin daw silang natatanggap na dokumento kaugnay sa pagkakaaresto ni Teves. Handa naman daw ang pamahalaan ng Pilipinas sakaling pauwiin si Teves sa bansa. Naharap si Teves sa patong-patong na kasong murder kaugnay sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Siya ang itinuturong mastermind sa krimen na dati na niyang itinanggi. April 2023, nagtungo sa Timor-Leste si Teves kung saan siya pumiling ng political asylum na tinanggihan ng pamahalaan doon. Tinanggihan din ng Korte ng Timor-Leste nitong March 2025 ang extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Significant step toward justice. Ganyan inilarawan ng byuda ni dating Governor Ruel Degamo ang pagkakahuli sa itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang asawa na si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ayon kay Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Degamo, hindi lang yon mahalaga para sa kanilang pamilya, kundi sa mga residente ng Negros Oriental na ikinagulat ang pagkamatay ng kanyang asawa at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa nakalipas na 2 taon, malinaw ang kanilang panawagan. Mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man sila kalayo o katagal na tumakas o magtago. Maging babalaraw sana ang pagkakaaresto kay Teves na walang sino man ang makakatakas sa batas. Umaasa raw sila ngayon sa isang tamang legal proceedings na maghahatid ng kapayapaan sa probinsya at hustisya para sa kanyang asawa at iba pa naging biktima umano ng grupo ni Teves. Wala pang pahayag ang kampo ni Teves kaugnay sa mga sinabi ni Degamo. Pero dati na niyang itinangging siya ang nasa likod ng pagpatay sa dating gobernador. Watch me sustain it. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga puna tungkol sa programang 20 pesos na kada kilong bigas. Kaugnay naman sa pagbabati nila ng mga Duterte, pinalagan din ng Pangulo ang mga tila kondisyon na lumutang kaugnay nito, gaya ng pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, that's it. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo na bukas sa makipag-ayos sa pamilya Duterte, sumagot si Senador Bongo na kilalang kaalyado ng mga Duterte na posible ito kung mapapauwi ng Pangulo sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ako po'y nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Sagot ng Pangulo sa isang press conference habang siya nasa Malaysia para sa ASEAN Summit, hindi dapat magtakda ng kondisyon para sa reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Kung kaya ko ayusin, hindi ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Iginit naman ni Pangulong Marcos na hindi pa rin nagbabagong kanyang posisyon kaugnay sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint.
Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Nasa kamay na raw ng Kamara at Senado ang pagpapagulo ng impeachment trial laban sa bise. Nagpapatuloy ngayon ang kanyang pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at pinuno ng mga ahensya kasunod ng utos niyang courtesy resignation. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito pagpapaganda lamang ng imahe. I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Sagot naman niya sa puna ng mga kritikong siya na lang dapat ang magbitiw sa pwesto. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Isa pang sinagot ni Pangulong Marcos sa puna ng mga kritiko, hindi raw pagpapapogi lang ang programang 20 pesos na kada kilo ng bigas. They're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable. It's really the what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binabantayan ngayon ang isang low-pressure area na nasa West Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansang lumakas yan bilang bagyo, pero magpapaulan ng trough o ang extension ng nasabing LPA sa ilang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules, partikular po sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Mindoro Provinces at Romblon. Bukod sa trough, magdadala rin ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands ang frontal system, habang asahan naman ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Ecija at sa ilang panig ng Quezon. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng bahaon ng landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:54 ngayong umaga. Sa kabila po ng inaasahang ulan, posible pa rin umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa ilang panig ng Northern Luzon at Bicol Region. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Pasay City at sa ilan pang bayan at syudad sa bansa. Naaktuhan ang dalawang lalaki sa isang manhole sa Quezon City. Hinala ng mga otoridad, nagnanakaw sila ng kable. Balitang hatid ni James Agustin. Bantay sarado ng mga taga-barangay Pasong Tamo ang manhole na ito sa Visayas Avenue sa Quezon City mag-aalas 5 ng hapon nitong Lunes. May patalim ba? May patalim? Dahan-dahan nilang tinanggal ang takip ng manhole. Doon na tumambad ang dalawang lalaki na nasa loob. Tinulungan sila para makalabas. Nagpupumiglas pa ang dalawa habang inaaresto ng mga taga-barangay. Ang dalawang lalaki na aktuan umano nagnanakaw ng mga cable wire. Ayon sa mga taga-barangay, nakatanggap sila ng report mula sa isang security guard. Kaya nila nirespondihan ng lugar. Parang napansin nila, parang gumagalaw yung takip ng manhole ng naramdaman nila na may tao sa loob. So nag-report sila rito. So nagpunta yung ating mga BPS ron at yun nga, napatunayan nila na may tao, inangat nila yung takip at nakuha nila yung dalawang tao. Nung nalabas na, purputik sila. Pinaliguan pa nga dito ng mga tanod ko. Dahil napakabaho eh. Kinailangan pang gumamit ng hagdan ng mga otoridad para maingat na makababa sa manhole. Nadiskubre nila ang pakay ng mga sospek na mahigit 19 na metro ng cable wire na nagkakahalaga ng nasa 117,000 pesos. Nakuha rin ng isang lagari at bakal na kadena. Itinurn over sa Holy Spirit Police Station ang dalawang sospek na edad 31 at 33 anyos. Iniimbestigahan pa po namin kung kasama sila sa mga criminal gangs na dito sa QC. Kasi may mga pangyayari na po na nangyari po yan sa mga ibang police station. Pareho po silang may record ng 9165 yung paggamit ng illegal na droga. At meron din po yung isa po, may pagnanakaw na, theft and robbery po.
Depensa naman ng mga sospek. May titingin lang po sa amin, sinama lang po ako na itong kaibigan ko eh. Ano dapat titingnan niyo sa manhole? Yung wire po na putol doon, yung mga putol-putol po. Hindi po totoo yan kasi po, may hinahanap lang po kami talaga dun sa baba. Ano hinahanap niyo? Yung mga konting malilit lang po na tira ng mga unang pumasok doon. Pero ano gagawin niyo doon sa makukuha? Benta po sana. Sinampa na ang mga sospek ng reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong isama ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang minimum wage earners sa mga pupwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon sa mga kagawaran, layo ng hakbang na palakasin ang purchasing power ng mga manggagawa na inaasahang makabibili ng murang bigas sa susunod na buwan. Limitado muna ito sa mga empleyado ng mga kumpanyang nagbigay interes sa programa, sabi ng DA. Sa ngayon, vulnerable sector pa lamang ang kasama sa pilot run ng programa. Kabilang po dyan ang indigents o mahihirap, senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahulog sa bangin ang isang jeep sa Conner, Apayao. Chris, may mga namatay ba? Tony, sa kasamaang palad, 2 sakay ng jeep ang nasawi. Base sa investigasyon, galing ng barangay Leneng sa Kabugao, Apayao ang jeep matapos na bumili ng baboy. Nawalan ng kontrol ang driver sa jeep nang mawalan ito ng preno sa kurbadang bahagi ng Conner, Kabugao National Road. Dumaos-dos ang sasakyan sa bangin na may 10 metrong lalim. 3 iba pa ang sugatan. Karga rin ng jeep ang 18 buhay na baboy na nakuha na ng may-ari. Wala pang pahayag ang mga sugatang biktima.